Loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Pero we don't care because again, this is not substantiated kasi nga, hindi niya sinabi yon sa harap ng isang judge o ng event committee. Again, kung isipin natin may bearing talaga itong sinasabi ni Zaldico. Pero kung gusto niya talagang ibigay lahat ng ito or ibigay lahat ng resibo, well, kaya dapat mag-subscribe muna kayo. Kasi gusto ko lang. Bakit? May angal kayo? Pwedeng pumunta siya sa Senado. Pwede siyang pumunta kay Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson. Executive session, kunyari hindi siya or kunyari wala siya sa Pilipinas, pero secretly pupunta siya sa Pilipinas tapos mag-oath siya, sabi niya, kasi nga kailangan niya na under oath sabihin lahat ng akusasyon niya kay Marcos at Romualdez. That's it. Kasi ako, to be honest, maniniwala ako sa mga sinasabi niya. Ang sinasabi ko lang, kailangan may affidavit siya. Kailangan under oath niyang sabihin ang lahat ng iyan para matuloy ang kaso. Para ma-impeach na rin yan si Marcos. Ma-impeach si Sara, ma-impeach si Marcos. Diba? Ayon kasi sa kanya. Ayon ang payo sa kanya ni Romualdez under directive ni Marcos. Siguro para hindi niya madepensa ng kanyang sarili at gawin siyang scapegoat, as he said, nagagawin siyang poster boy ng kanilang kasinungalingan at ng